Maayong buntag mga kapaglaom. Sa kapanahonan, diin daghang mga sakit ang nagahulga sa atong kinabuhi. Kita nagapaningkamot nga magpabiling mahimsog sa kanunay. Adunay pahimangno nga mabasa nato mga kahigalaan mga kapaglaom dinhi sa Exodus 15:26 nga nagaingon sa pinulungan nga English. If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in His sight, and give ear to His commandments, and will keep all His statutes, I will put none of these diseases on you, for I am the Lord your healer. Sa kanunay atong pangayoon ang iyang giya pinaagi sa balaang espiritu alang sa 777 prayer, og tungod niini atong giimbitar ang atong mga kapaglaom alang niini nga pagampo atong idoko ang atong mga ulo. Ginoong Dios mahigugmaon nga amahan namo nga naa ka sa mga langit niining buntaga Ginoo, nagaduol kami kanimo sumala sa among naandan tungod Ginoo sa among giangkon nga panginahanglan, ilabi na sa among espirituhanon nga pagkinabuhi. Tungod Ginoo kay nagtuo kami nga ang panahon duol na lamang og busa among angay himuon ang tinud-anay nga pagpangandam Ginoo alang sa imong gingharian. Ginoo, wala kami mahimo sa among kaugalingon og tungod niana sa pinasahi among gihangyo nga ikaw magbubo sa imong balang espiritu sa matag usa kanamo nga pinaagi giniini Ginoo, makabaton kami og gahom nga makahimo kami sa pagkinabuhi nga madaogon sa matag adlaw og sa ingon ni ana Ginoo, dili kami mapakyas sa tinguha nga mao ang imong gingharian nga diin may kinabuhi nga walay katapusan. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga mga kapaglaom, tanan nga mga subaybay sa among programa, kauban Ginoo sa among tagsa-tagsa ka miyembro sa panimalay nga kaming tanan Ginoo mahiusa sa imong paggiya nga tungod niana sa matag adlaw makalakaw kami sa dalan sa pagkamatarong. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa mga pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. May the heavens open as we again send our prayers above this morning. A happy Sabbath, everyone, and welcome to Let's Pray Visayas. Good morning, Kapaglaom Renan and Kapaglaom Seth. It's been a while, Pastor. We're so happy that you're back. That's right. And I'm happy to be back also. Yes. No, kumusta ka ato mga kapaglaom mo kagilang tibok semana? Paspas kaya ang panahon, suddenly September na. Yes, it's the 1st of September na, no? So tugnaw na, karong panahon na. Basta na ibir, tugnaw na gina. Lagi. But we are so happy. It's once again Sabbath and we can rest again from all our cares for the entire week. Right, Kapaglaom Renan? Right, Kapaglaom Che. Amen to that. And you are indeed welcome to share your prayers and let us meet God's presence at every answer He gives in our daily lives. Sakto ka na, Kapaglaom Renan, tungod kay sa espiritu sa tagna, nagahisgot man diha nga nagaingon, prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Ato kining pahimoslan nga pribilehiyo, mga kaigsunan o mga kapaglaom, kauban sa tanan nato nga mga televiewers sa nagkalain-lain nga mga lugar, makig-uban or makigampo kauban ni Kapaglaom siya. Kapaglaom Renan. O kini sa kapaglaom Pastor Seth kay dinhi sa Let's Pray Visayas. Dili ka maginusara sa pagampo. Good morning once again, and I'd like to greet all our viewers via Hope Channel TV 25 here in Cebu. Maayong buntag, Sugbo, and also sa tanan nato mga viewers sa National TV via Hope Channel, GSAT Channel 33, Hope Channel Philippines. Good morning, and maupay na aga din sa tanan nato mga kapaglaom in Leyte. And also to our viewers via Facebook Live, good morning. Hello to Lisa Brand and family in Canada, and also to Sheila Olet. Alright. Buenos días con aquellos de Ciudad de Zamboanga que tamira con este programa Let's Pray Visayas para sa atong mga kapaglaom dinha sa Zamboanga City.
ginapanamyaw ko man ang mga kauturan nga ara dira sa kailungguhan nga mga dapit no sa Bacolod, sa Iloilo, mga kailungguhan dira sa Negros Occidental, subong man sa South Cotabato, sa North Cotabato kag sa Sultan Kudarat. Yes, and also good morning to Kimberly Ibarra. She's watching from Ireland right now. I think really? She's one of the siblings sa atong mga volunteers here sa Hope Channel Visayas. Si Eaglebird. Remember? Okay, yes. Our very talented crew. Okay, so to dahil sa Ireland si Kimberly. Kimberly. Okay, so actually Kimberly is one of my students. Lahira gini, kumusta man ang education department, Pastor? Yes, education department is still, of course, going on with all the challenges and, of course, the developments. And we praise the Lord kay daghan gyud nga mga school na to nga nitubo pod ang enrollment. That's right. And also we are following the K-12 program as well. So good morning sa tanan natong mga teachers, sa tanan Adventist schools all throughout the country and in other places as well. Yes, to name a few, kapag laong Che sa Matutong View Academy in Tupi, South Cotabato, sila nagpadayon jud sa pagsunod sa ato ang programa. Sa mga naa sa De La Cruz boarding house, permigyo naka-on ang GSA Channel 33 na pa-Hope Channel. Thank you so much sa support. Ako sa pahimoslan ang pag-greet sa atong tanan nga mga kaigsonan sa Cebu, sa Bohol, o sa Masbate. Labi na sa atong mga kaigsonan nga kanunay nagasunod ning ato ang programa. O sa Pinasahi, akong gi-greet ang tanan natong mga magtutudlo sa Central Visayan Conference, sa tulo ka mga probensya sa Bohol, Masbate og ingon man dinhi sa Sogbo, og special greetings sa atong mga kaubanan diha sa Adventist Academy Cebu Campus nga diin na diha ang akong puloy-anan. Yes. So sa tanan natong mga viewers right now, our listeners via radio or Facebook Live, good morning mga kapaglam. You are watching Let's Pray Visayas. Catch us every Saturday from 7 to 8 in the morning by tuning in sa inyong local TV 25 if you're here in Cebu. Or if you are in Bacolod, inyong frequency din na sa atong FM radio sa CPAC, that's 88.7 in Morsha, Negros Occidental. Or via Facebook Live, simply search Let's Pray Visayas. And kapag laong Che, I would also like to add some greetings from our viewers and texters. From 1805, maayong kabuntagod ug happy Sabbath sa inyo tanan mga kahigalaan o kaigsuunan. Right? Sa iyahang lola daw o diha sa Makas Sarsay, Aborlan nga nagalantaw o gapaminaw sa inyong programa. Si Lola Nena Batul og ang De La Torre family, Denia family og ang uman nga nakaila sa uban pa nga nakaila daw sa iyaha. So nagpatamyaw sila. Tamyaw in Ilonggo is greeting. And they're in Brooks Point. Brooks Point sa Palawan ni siya, no? Og sa tanan nga nakaila sa iyaha og sa mga friends. The Valdez family, Mr. De Cafe, and salamat and God bless you all. So mga kapaglam, once again, you can watch us via TV, listen to the radio via CPAC FM, also via Facebook Live. Simply search our accounts. And you can also leave us your private messages para sa inyong prayer requests. And our hotline numbers for our smart subscribers at 0947-413-7010. And for Globe subscribers, send it to 0977-240-7298. And if you're here in Cebu, call us on the landline 412-2100, local 120. Right. And mga kapaglam, if your prayer request is confidential o dili kini nimo gustong i-air, please specify by writing confidential. O ang atong mga prayer warriors diri sa Hope Channel consisting of pastors and our brethren will include these prayers in our offline or off-air prayer sessions. That's right. Salamat kapaglaom Reynan, o kapaglaom Che. O sa ato nga mga kapaglaom din sa TV man o sa Facebook Live, pamahimo na ninyong ipadangat ang inyong mga prayer request o praise reports
Inyo lang kining ipadala pinaagi sa pag-search sa Let's Pray Visayas on our social media such as Facebook, Instagram and Twitter. And among ipaabot kaninyo mga kapaglaom nga malipay mi nga makadawat sa inyong mga request o malipay sad mi nga makahimo sa pagampo kauban kaninyo. That's right. And so, the past weeks, we have been talking about a lot of stories in the Bible, about languages. And since it's September right now, we have a new topic. And we want to focus more on the stories about healing in the Bible. And kapag laman, we'll be talking about the paralytic in the New Testament. This is in Luke 5, verses 17 to 26. And there's also a reference in Mark 2. Yes. So, unsa man ang nahitabuan ning paralytic? Unsa kay bisaya sa paralitiko? Paralitiko. Oo, ba ni? Or napabanay na yung term? Inotil. Oh, no, grabe na gid kayo ka negative connotation. But so this man knows about Jesus who can heal the sick, right? So in the story, ang paralitiko gusto na gid kaayo siya maulian. Grabe na gid ang iyang gibati nga lisod kaning magsakit ta physically, maluya gid ka, then ma-down po ka emotionally at times because ang imong normal nga mga routine, the things that you love to do, dili na nimo mahimo. So given nga paralitiko siya for quite a while, gusto na gid kaayo siya maulian. And also man ang nahimong challenge aning paralitikong pastor para makaadto siya kay Jesus. Ang challenge ni ini mao nga siya ningadto na gyud. Kauban sa iyahang mga higala kay lagi dili man siya makalakaw, no? Ito gyud kay grabe ka excited na gyud kay siya kay syempre sa daghan nga mga katuigan nag-antos siya sa iyahang balatian. Ang problema, pag abot nila dito sa maong lugar o sa maong balay nga diin tuwa si Ginoong Hesus, naa may daghan kayong mga tao. Okay. In the story, it actually happened in Capernaum. And Capernaum, it was the center of Savior of Jesus' work here on earth. Bakay, kumbaga murag naa siya sa sentro kaayo nga lugar. Naa siya sa crossroads. Oo, so it's the highway. Oh, more siyang highway from Damascus to Egypt. So kung sa ato pa kung diri sa Cebu, mura siyang Puente Osmeña nga daghan jud kay mutuyok din. Oh, mag-abot ang mga travelers po din hapod sila mo stay during the night. So daghan jud kay tao and ang paralytic and his friends gusto kay sila mo duol. Kung kita pod guro no, ikaw pagkapaglaom rin kung ganahan lagid ka mo duol unya. Dili ka makaduol sa kadaghang tawo sa man imong bation. Siguro grabe ang frustration or disappointment nga naa na lang magina diha sa duol. Di pagid ka kaduol kay pwedeng daghanan sa tawo nga nanaduna. Mo ning giyon nila nga so near yet so far. Mao na nahitabo gyud actually. That is the scenario ni ini nga panahon nga ang paralytic nga gidala sa iyang mga amigo pag tan-aw nila perti mang daghan ng tao kay sa una man god to give a little background ang mga tao walay kalingawan. O niya Jesus was a good storyteller o niya ang iyang teaching parang na-amaze gyud sila ba. So no wonder nga kining gamay nga balay nga tuwa dito sa Ginoong Hesus na puno gyud sa mga tao. O niya unsaon man nila pagpaduol dito kay ang paralytic yun siya pastilan. Og makaduol lang gyud ta ko kang Ginoong Hesus maayo magyud ko ani. Ang problema unsaon nila kay perti mang daghan ng tao asa ba sila moagi, di ba? And we have read in the Spirit of Prophecy ang paralytic dili na gyud niya ma-explain ang iyahang pain nga gibati. Kanang unbearable na gyud nga sometimes iba kanang pangutan kag unsa may pain range 1 to 10, more than 10 na gyud nga dili na nimo ma-explain. Inana nakalisod ang gibati sa paralytic and ang iyahang heart ba kanang gusto ni gid kay siya moduol pero dili pa gid, but good thing ang iyahang friends naa gid uban niya nga willing motabang siya, pareha sila faith pod siya mga friends nga ang ila ding gihimo ilahang gipaagi sa atop ang paralytic. Okay, wala naman sila choice. How amazing it is no nga ang kaning friends niya ba very supportive pud kaayo. So if we liken it to our daily lives sa ato ang panahon karon no, importante pud nga ang ato ang friends pareha pud sila baka
inana pud ilahang faith, no, nga sila mudayong pud nato. They will also take some time to para moadto jud dito sa place para sama aning mga friends sa paralytic man, no. And so they lowered the paralytic man through the roof. So gibungkag gid nila ang kanang atop na baka tay pagtuo nga kaya mo bungkag og atop karon, no? So manang grabe kayo nagtuo ko nga active gito sa church tong iyang mga amigo kay dili pod sila makahimo adto og wa pod sila pagtuo. Ning tuo gid sila. Mahimo to nga walay pulos, no? So tungod sa ilang pagtuo, siguro wa gito sila duha-duha nga gubo na ginato ning atop kay og dili gid ni asa man ni nato ipaagi ni siya. So amot na nang hibag ato sila sa ilang pagguba, no? No, wala po siya na right pag-apil. Pero siguro no kay ang tag-iya mismo, ang tagbalay ba? Siguro kay kuan pud siya. Grabe pud iyang faith. Ana po tay pagtuo kay kuha tay pagtuo masuko po to. Masuko nga ng gubon. Kaya ang atop ra ba nila sa una dili ra ba pareha sa atong mga atop karon nga sin lang pwede nimo lang katon or nipa ba karon? Sa ilang panahon dili siguro bukon pa to, no? And it was a wonderful scene for me nga kanang katong scenario ba nga ginaog nila through the roof ang paralytic and the people nga nag-gather dito listening to the discourse, they were also surprised nga kanang unsa may giagi gikan sa gikan sa atop. And when Jesus saw the paralytic man, nakita niya ang mournful countenance. Ikaw nga gabi na impagbati nga sakit na gyud, but nakita pod sa Ginoo ang iyahang mata nga through his eyes gaplead gid siya and there was hope. And so unsa man ang giingon ni Jesus pastor sa paralytic man? So this is one thing, no, nga kung magbasa ka sa Bible imong makita ba nga no man nga mao man ang giingon ni Ginoong Hesus. So actually pagtan-aw ni Ginoong Hesus sa pagkaluoy ning tawhana, no? Pero instead nga maingon siya nga lakaw, tindog lakaw, ang iyang giingon ang imong sala gipasaylo na. Imong sala gipasaylo. So it was the spiritual healing at first, no? Yes, because it's important that the importance is that the paralytic man should realize as well that importante ang healing of the spirit before the healing of para mo follow na po ang healing of the body. Yes, and so after that he said to the paralytic man, "Arise, tindog gikan sa imuhang bed and sin no more and go home." No, and the people who saw it in the very eyes nga wow, tinuod yun di ay nga si Jesus Christ maka-forgive sa atong mga sala and He can also heal us when we believe. So muna nindot kayo nga implication, no, nga makita nato ni ini nga maong milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus nga actually ang iyang emphasis is mas importante ang restoration sa atong spiritual life, no? Spiritual life kay ngano dinhi sa atong kalibutan dili ba kita maka-expect nga maayo kita sa atong mga balatian or dili ta maka-expect nga nag-alagad ta dili na kita magsakit, no? Kaya ang mga consequence atong mga binuhatan kaniadto naa magina siya. Pero ang punto is sa giingon ni Ginoong Hesus nga your sins are forgiven is a spiritual implication nga bisan tuod og dili ta maayo sa ato ang lawas nun nga mga balatian dinhi kon ang atong espirituhanon maayo siya, no, dili na mo matter nato ang mga pag-antos tungod kay ang atong spiritual nga mga ambition mao man ang mo hatod nato sa paglaom, no, nga anyway tayo moabot nga panahon nga kining tanan mawagtang na kung maabot na ta. So that is the blessed hope for all of us. To wrap up mga kapaglaom, the healing of the body was an evidence of the power that had renewed the heart. And Christ bade the paralytic, arise and walk, that ye may know that the Son of Man has the power on earth to forgive sins. Amen, kapaglaom che. He needed health of the soul before he could appreciate health of the body. So the burden of sin, with its unrest and unsatisfied desires, is the foundation of our maladies. Yes, indeed. That's right, no? Before the physical malady could be healed, Christ must bring relief to the mind and cleanse the soul from sin. So, naa sa huna-huna magsugod ang tanan, no?
So mao na si Ginoong Hesus nagsugod gyud siya sa sulod pod, no? Aha. So actually mao na hinungdan sa tanan nato pod nga mga pag-antos, no? Kay ang Bible nag-ingon siya, whatever a man thinketh in his heart, so is he, no? So kung mo think ka og negative, negative yun ka. Kung mo think ka nga magsakit ka, magsakit yun ka. So it Kung mo comes think ka with nga the mind. mamatay ka, mamatay ka. That's right. So So, that begins even with the today, mind. mga kapaglaom, there are thousands who are suffering from physical diseases who, like the paralytic, are also longing for the message nga, thy sins are forgiven. So thank you kapaglaom Renan and Pastor Seth for sharing. It has been another wonderful lesson for all of us this morning. For now, mga kapaglaom, we'll listen to a song to amplify the message. Stay tuned. We are back here in Let's Pray Visayas. Thank you so much for tuning in, mga kapaglaom, and we are now at our prayer sessions. Okay. We'll start from one of our callers. We have Lizelle Sumagaysayo on the line. Hello. Hello, good morning. Good morning, Lizelle. Welcome to Let's Pray. Asa man imong location karon? Naako karon sa Metro Manila. Manila. Sa Pasig City. Oh, in Pasig. I'd like to request chocolate-free prayer request. Please pray for Sister Sheila Apasibulet. She's continually recovering from an autoimmune disease, scleroderma ang name sa disease. Autoimmune So please pray disease. for her. And Okay. also, let's pray family. They lost a loved one, the father of their family. Please pray for comfort ba sa kanilang sa ilang family. I'm sorry, what's the family name as well? Again? Sorry. Ang iyang family name is? Darang. Darang. Okay. Darang. Darang. Then lastly, let's also continue to pray for the souls who accepted Christ through baptism at Harvest
from Philippine for Christ 2018, particularly in the Luzon Conference. Harvest Okay. celebration. Mm. That's So, coming up. Humana. They- Humana. Yes, they So have to it. recap, Lizelle, your prayer request is Sheila Apas Seble sa iyang autoimmune disease, and the Darang family was grieving right now for comfort, and the newly baptized members of the church during the South Luzon Harvest and Gathering program. Is that right? Okay. So please stay on the line as we pray for you, and Pastor Seth will lead us in prayer. Alright, so atong gipasalamatan dahil Sister Lizel for this concern, and I would like to invite our followers of this program to join us as we have this prayer. Let's pray. Our great God, loving Father in heaven, this morning, O Lord, we come before your presence to acknowledge you as the great healer, the great provider, and the sustainer of our needs. We come to you, O Lord, because we have some concerns here, as what was brought up by Sister Lizel. In especially, Lord, we pray for Sister Sheila Apasibli, who is suffering from an autoimmune situation or a physical challenge. We pray, Father, that through your Holy Spirit, according to your promise, that you are going to heal our diseases. So this morning, Father, we appeal to you. Please visit Sister Sheila and touch her, O Lord, with your healing power. And also give her the hope that she needs while she is suffering from this kind of malady. Empower her, O Lord, every day with a positive mind. We also pray for the Darang family who are now grieving over the loss of a loved one. Father in heaven, send them comfort through instrumentalities of friends, family members, and most of all, the comfort of the Holy Spirit that would fill the vacuum in their hearts, together with the hope, O Lord, that one day they will see each other again according to your promise when Jesus comes again to deliver his people from this kind of suffering. Also, Father in heaven, we thank you that the work of the gospel is expanding very powerfully, and because of that, there was a harvest celebration in Luzon that yielded to several precious souls. Father in heaven, we pray that you will sustain them in their new faith, because we believe that there will be trials, there will be challenges in every aspect of their life and in their new faith. Strengthen them, Father, also with the instrumentalities of our brethren, and also the Holy Spirit that will always guide them, that will always inspire them, and will always impart to them the wisdom that they needed in order that they will grow in the faith, and that they too will become an instrument of extending your kingdom in their respective territories. Thank you, Father, for hearing our prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Let the melting love of God fill the heart, and we are softened and subdued, prepared to receive the power that He has for us. Padayon kita sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests gikan sa 5934. Good morning po mga kapaglaom, akong ipa-special prayer ang atong igsuon sa pag-alagad nga si Rose Cabrera of Manila. Naa siya sa ICU karon o naa siya sakit nga congestive heart failure. Then, cervical spine injury. Thrice na naka-ICU siya, and we need your prayers po for her. Thank you. Gikan sa 7869, please tabangi ko og ampo nga makapasar lang ko sa tanan subject nako
o makasimba na pud ko every Saturday. Gikan ni Mary Joy Cruz from Carmen Church of Carmen, Cebu. Gikan sa 1787, Happy Sabbath kapaglaom. Buligi man kami ampo sa amon anak nga si Leonisa Villanueva, natani mag-ayo na siya sa iya sakit nga lupus taga Masbate. Salamat kay. Alright, so Okay. Pastor, can we please pray for them? All right. So, may we have the pleasure to invite our viewers at this point mag-ampo ta mga kaigsonan. Ginoong Diyos, sa makausapa, nagaduol na usab kami kanimo tungod sa daghan namo nga mga concern, Ginoo. Ania ang ipadala sa among mga televiewers, mga kaigsonan, mga request, Ginoo, alang sa kaayuhan o alang sa mga sitwasyon nga masulbad, Ginoo. Nia, Ginoo, ang request mahitungod kang Rose Cabrera dito sa Manila tungod sa iyang kahimtang, Ginoo, nga congestive heart failure, napod siya cervical spine injury, o sa makadaghan, Ginoo, nakasulod siya sa ICU. Og niya usab ang sitwasyon ni Mary Joy Cruz nga gusto siya, Ginoo, nga makapasar siya sa tanan niya nga mga subject aron tungod niya na makahimo na siya sa pagsimba sa matag adlaw nga igpapahulay. Ingon man usab ania ang concern mahitungod kang Leonisa Villanueva sa Masbate nga aduna siya lupus, Ginoo. Kini nga mga request, Ginoo, among gipadangat diha kanimo sa paglaom o sa pagtuo, Ginoo, nga ikaw magahatag og alibyo ni ining mga problema nga ilang gihambin aron, Ginoo, nga sila makabalik na sa normal nga sitwasyon sa ilang kinabuhi o makapadayon usab sila sa pag-alagad kanimo nga malahotayon og malig-on hangtod sa katapusan. Kining tanan, Ginoo, among ginahangyo uban sa kapasayloan sa among mga sala tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. Thank you so much for the prayer, Pastor. And the human agent sees what he has to contend with, but with Christ there is a saving power that will gain him victory in conflict. That is a great promise for all of us, mga kapaglaom. That's And right. yeah, at this juncture, we have another caller on the line. We have Prince Gil. I'm sorry. Prince Hill. Hello. 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 Good morning. morning. Welcome sa Let's Pray Visayas. Mayong buntag, Hello. Prince. Yes, good morning. Happy Sabbath. Happy Happy Sabbath. Sabbath. Asa man imong location karon? Actually, padulong mi si Tars Team, padulong sa Kasay, Dalagit, para mag-promote po dito about the C5 this coming October 29 to November 4. Okay. Uh-uh. Unsa man ang atong Yes. prayer request karon buntaga, Prince? Ako apil sa pag-ampo, no? First is pagpasalamat sa dugang nga year sa ako ang papa o sa akong manghod nga nag-birthday sila katong niaging August 30, and praise God ug nagpasalamat kaayo mi kay tungod nakita gid namo ang gugma ug kaluoy sa Ginoo kay hatagan pa jud sila og another year. And then second is about to C5 this coming October 29 to November 4. At i-ampo nga ang Holy Spirit ragyod ang mo convict sa mga bata nga mo-attend ani nga event, og hopefully nga ang madunggan nga mga message is dili lang information na madawat but transformation sa mga batanon nga mag-attend ani. Amen. And so marato sa mga kapaglaom. Alright, thank you so Alright, much, Prince. thank Please you. stay on the line, and we have Pastor Seth Okay. Esmeralda to pray with us this morning. Okay, so Prince, mag-ampo Okay. ta. Yes, Okay, Pastor. mag-ampo po ta. Ginoong Dios ni ining takna usab nagaduol kami kanimo tungod sa among caller si Prince Hill sa iyang concern, Ginoo, og sa iyahang pagdaig o pagpasalamat diha kanimo tungod sa paglugway sa kinabuhi sa iyang amahan ug igsoon nga baguhay pa lang nagselebrar sa ilang adlaw nga natawhan. Nagaampo sab kami, Ginoo, nga ikaw magadugang kanila og mga katuigan uban ang kahimsog og kalipay sa tibuok panimalay. Nagaampo sab kami, Ginoo, alang sa programa sa C-Pipes karong Oktubre 29 ngadto sa Nobyembre 4. Programa, Ginoo, alang sa
inspire sa mga batanon nga mao ang umaabot nga mga pangulo sa buluhaton o sa imong iglesia. Nagaampo kami Ginoo alang niini nga programa nga daghang mga batanon ang motambong nga sila Ginoo mapanalanginan pinaagi sa mga mensahe og mamauli sila nga mabag-o ang ilang kasing-kasing pinaagi usab sa tabang sa balaang espiritu og pinaagi niini Ginoo magmadasigon ang buluhaton og daghan pa unyang mga batanon nga ma-inspire nga moalagad usab kanimo alang sa kalambuan sa buluhaton. Ginoo panalangin ni usab ang mga speaker niini nga mao nga event nga sila Ginoo magpabilin nga mahimsog hangtod nga moabot kini nga event ug matapos kini sa dako nga kalampusan. Among itugyan kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much. At this juncture, we'll proceed to sa uban pa nato mga prayer request centers kapag laminan. Yes, gikan sa 7005, mayong adlaw ipapahulay, Let's Pray Visayas. Maghangyo ko nga iampo ang among mga church members kay nawad-an na o kadasig gamay sa pag-alagad o sa pagsimba. Hinaot nga ang 5 kapamilya nga nahabilin magpadayon sa pagsimba o nangawala unta ang mga nangawala mahibalik na iampo ang among mga kaluyahon. Daghang salamat sa inyong pag-ampo. Happy Sabbath. Gikan kini kang Josefa Valerio sa Baganga, Davao Oriental. Gikan sa 9607, good morning, happy Sabbath. Gusto ko magpa-pray kay sige man ko gikabuhi. Gusto ko nga mawala na unta ni akong gibati kika ni Bibing. Og sa 2835 maayong buntag og malipayong adlaw ipapahulay. Palihog ko pag-appeal sa inyong mga pag-ampo kay Sir Kevin J. Tan nga mag-take sa LET or licensure exam for teachers karong September 30, 2018. Gikan pod sa 5733, happy Sabbath to all. Nagapayon ako request gihapon or padayon ako sa pag-request sa pag-ampo sa akong anak didto sa Dubai nga magbalikay ang ilang gugma nga mag-asawa gikan sa texter gikan sa Coronadal City. Alright. The mother's love, kina. Well, maski sa kalayo, maski layo pa nga country. Yes. Yeah. And yes, ito po mga katong sender nato nga sige siya gikabuhi. Maybe makahelp pod no to relax. Mo ginaang inward nga pag-relax kinahanglan and diet. Siguro dili sa anong mga oily and siguro mga high acid. Acidic na pagkaon. Ato pong giawhag di ay ang atong mga kapaglaom no nga if kaning atong prayer requests mamahimo pud kini ninyong isulat sa inyong prayer books aron ang pag-ampo dili lang pud diri kutob sa atong programa kundi inyo pud ning ma-appeal sa inyong mga everyday. Mas maayo. Okay. Pastor, so let's pray for those who sent their. Okay, so atong idoko mga kaigalaan ang atong ulo alang sa pag-ampo. Ginoong Dios mahigugmaon nga amahan namo nga naa ka sa mga langit. Sa pagpadayon Ginoo among ipaabot diha kanimo ang mga request sa among mga kaigsunan og mga kahigalaan ani Ginoo ang request ni Sister Josefa gikan sa Davao mahitungod sa ilang mga miyembro sa iglesia nga nawad-an na og kadasig sa pagsimba. Ginoo ikaw padala sa imong balang espiritu nga hatag kanila Ginoo og kadasig, maga-inspire kanila Ginoo sa ilang pag-alaga diha kanimo nga mobalik na usab pagsimba ang mga nagaluya sa ilahang pag-alagad. Amo usab gipadala Ginoo diha kanimo, gipresentar kanimo ang request ni Bibing sa iyahang kabuhi nga nagsigi og balik-balik. Ginoo hatagi siya og kaalam nga iyang mamanage usab ang iyahang diet og iyang lifestyle og labaw sa tanan Ginoo gihangyo namo nga ikaw magapakita usab sa imong gahom alang niini nga kahimtang nga kini makabaton og kaayuhan. Aniya usab Ginoo ang request sa among igsuon nga mo take og exam karong pitsa 30 niini nga bulan hatagi siya kaalam Ginoo si Kevin Tan nga iyang mahinumduman ang tanan niya nga mga nakatunan
og sa ingon ni ana makahimo siya sa pagpasar ni ini nga eksaminasyon og maka suportar siya Ginoo sa imong buluhaton kon mahimutang na siya sa iyahang panginabuhi. Niya usab Ginoo ang usa ka texter namo sa Coronadal bahin siyang request sa iyang anak nga matunhay na unta ang relasyon niya kauban sa iyang kapikas sa kinabuhi. Ginoo, ikaw maluoy sa pagpamati sa tanan namo nga mga request karon og naglaom kami Ginoo nga imong hatagan og katumanan ang ilang mga handom tungod kay imong magkining gisaad diha sa imong mga pulong. Among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus pagluwas. Amen. Never feel that Christ is far away. He is always near. His loving presence surrounds you, mga kapaglaom. And also, we have further text messages from 8143. Happy Sabbath, everyone. God bless. I want to ask po for a prayer request para sa friend ko na na-diagnose po siya na may infection na umabot ng kidney. Right now po, okay na siya, pero pray pa rin po for fast recovery because she's still taking medication. Salamat kapaglaom and God bless everyone. And another text message from 4388. Please pray for the brethren in Candies Church, part of Sagay City, Negros Occidental, to continue in their faith, knowing the fact that it's seldom visited by the district leaders. Couple who previously religiously visits them became cold in their faith. This is from Job Emmanuel of Sagay City, Negros Occidental. If I may add, no, sometimes dili gyud always mabisitahan ang tanan sa mga districts kay I understand nga daghan gyud kaayo pud og biyahe uno ng ato ang mga leaders, but the Bible is also reminding us that whether 2 or 3 are gathered, the Lord is in our midst. So kitang tanan pwede gihapon ta mo do sa service, nagyapon tayo mga programa sa church, maski na magdinasigay ang usag-usa. Yes. Di lang ta magsalig sa itong mga pastor kay ang round sa pastor sa visitation mo take din na og time. Dugay makabalik sa kadako sa SCOSA areas. But yeah, we'll be praying for that. Another one from 1088. Would like to request for good result. Good morning, happy Sabbath to all. Would like to ask for a prayer request to pass the PTE examination, and I'm taking here in Ireland. So we'll be praying unta pod positive ang result. And also, kauban niya sa pagtake yung friend niya si Kathy. She's an Indian. Kimberly. Yeah, this is from Kimberly Ibarra. And pray also for her as she'll be taking the CBT. This is another examination. Dasig lang jud taani mas kinata sa lain parts sa world. CBT. God bless us all. And yung friend ng Indian, Pastor, to pray. Also from 3434, nanonood po ako sa inyo, i-pray po nyo yung Francisco Senas, Benita Senas, Tagagango, Osama City. Ako po si Manny Sara. And also another text message from 8697. Hello, good morning, happy Sabbath. My prayer request po ako para sa father ko na si Bernabe Fabilia sa kasalukuyang nasa ospital ngayon. Maraming salamat po. Sana po gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Yeah, and that's all for now. So, back to Benita Senas. Benita Senas admitted in the hospital. Okay, admitted ka po. Okay, so mga kapaglaom, ato na usab himuon ang special nga prayer alang sa ato nga mga request ini nga batch. Ato idoko ang atong mga ulo Ginoong Dios, dili kami makapoy sa paghangyo kanimo tungod kay usahay mo ani mga pamaagi nimo Ginoo nga kami magaduol diha kanimo. Bosa among gidala diha kanimo ang request among usa ka texter iyang higala nga nakasinati og infection Ginoo nga ning abot na kini sa uban nga mga bahin sa iyahang lawas. Ikaw hikap kaniya Ginoo, bisitahi siya sa imong pinaagi sa imong gahom nga makabaton siya og kaayuhan sumala sa imong gisaad. Amo sab gidala diha kanimo ang Candies Church dito sa Negros nga ang concern sa among mga kaigsunan nga galuya na sa pag-alagad Ginoo, ikaw magagamit og mga instrumento sa pagdasig kanila nga sila magapabilin unta nga magalahotay
diha sa pagtuo bisan pa sa mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Aniya usab Ginoo ang request mahitungod ni Kimberly ug ni Cathy dito sa Ireland nga diin maghimo sila og pag-take sa exam Ginoo, sa PTE exam ug sa CBT exam nga ilang gikinahanglan kini Ginoo sa ilahang pagpangabudlay dito. Nagaampo kami alang sa kaalam nga imong igahatag kanila Ginoo nga pinaagi niini mahimo silang magmalamposon sa pagkuha niini nga exam ug makapasar sila Ginoo ug sumala sa imuhang kabubuton. Aniya usab Ginoo ang request alang kang Vinita Sinas o kang Brother Bernabe Fabilia. Sila Ginoo anaa karon sa Tambalanan. Bosa Ginoo, nagaampo kami nga ikaw magagamit sa mga instrumento, mga doktor, mga nurses, nga ang ilang pag-amuma Ginoo uban sa mga tambal nga ginagamit mahimo kining instrumento sa imong gahom pagdala og hingpit nga kaayuhan ngadto kanila aron sila Ginoo makabalik na sa ilang normal nga paglihok-lihok sa matag adlaw og maka lingkawas na sa mga kahasol og sa mga problema ang ilang panimalay tungod kay kini Ginoo mga sitwasyon nga magahatag man og problema sa matag panimalay. Ginoo, nagatuo kami nga kining among mga pag-ampo mahimong malampuson diha sa imong atubangan nga ikaw magapamati niini Ginoo among gitugyan kining tanan sumala sa imong kabubuton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Let your grateful heart, trembling with uncertainty, turn to Him. Lay hold on the hope set before you. So aduna kitay dungag nga prayer request gikan ni Jezreel Giliagaw. Okay, pray for Jerios Giliagaw for complete recovery sa iyang health. Yes, I'd also like to pray for the continuous na pag-recover ni Pastor Donald Zabala after the operation. Yes. Okay. So, Pastor, let's pray for these additional prayer requests. Yes, and also I'd like to pray for Sir Morente. We don't exactly know the... Sir Ben? Na-aksidente siya. Okay. So, Alright. ato ni i-appeal. Oh. Nabanggaan. Banggaan di ay. Alright, so Sa Miller. Alright. okay. So ato ni i-include sa prayers. Alright. Alright, sa mga kapaglaom, ato na usab himuon ang pinasahi nga pagampo alang niining ato nga mga kahigalaan o kaigsunan. Magampo ta. Dalaygon nga Dios among giila ang imong pagkabanggiitan o ang imong pagkamananambal tungod sa mga kamatuoran o tungod sa mga ebidensya nga imong gipakita samtang niapa ka sa yuta. Niapa si Ginoong Hesus sa yuta. Niya Ginoo ang kahimtang ni Brother Jerois Galigaw nga aduna siya'y problema sa maayo nga panglawas. Nagaampo kami Ginoo nga ikaw maghatag og hingpit nga kaayuhan alang kaniya kauban ni Pastor Sabala nga nagpaalim sa iyang operasyon. Ginoo, doawa sila sa imong balang espiritu nga maoy magahatag og gahom nga maka pahiuli kanila Ginoo sa ilahang normal nga kahimtang sa panglawas. Kay nagtuo kami nga ang imong gahom available alang sa matag usa kanamo. Amo usab ginadala diha kanimo si Brother Ben Morente nga nakasinati og aksidente unsa man ang iyang kahimtang karon Ginoo among gitugyan diha kanimo nga ikaw tabang kaniya kung naaman siya mga injury unsa nga mga kasakit nga iyang giantos karon Ginoo tagay siya og kahupayan niini og hinaot nga wala untay grabe nga kadaot nga nahitabo diha kaniya kay wala pa man kami nasayod niini. Ginoo among gitugyan kining tanan diha kanimo sa paglaom nga ikaw
tubag sa among mga pag-ampo. Sumala sa imong kabubuton. Pasaylo alama ang among mga sala aron walay makababag sa tanan namong mga hangyo diha kanimo. Tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. Thank you, Pastor. And that will be our last set of prayers this morning. Mga kapaglaom, when temptations assail you, when care and perplexity surround you, when depressed and discouraged, you are ready to yield to despair, look to Jesus. Kung ugaling naamoy gusto ipaapil sa mga pag-ampo, our inbox is always ready for your messages. We will be waiting for your prayer requests to the next episode. That's right. And once again, I'd like to invite everyone for the upcoming C-Pipes. It's going to be on October 29 to November 4, 2018 here in Cebu City. C-Pipes is a series of seminars and revival of topics as well for the youth, young professionals, and even the entire family. So the registration fee is very minimal. In fact, pwede mo mupili kung asa ang mo-fit sa inyong schedule o sa inyong finances. Yes. Registration fee is $250. We have package A $499. That's inclusive of event t-shirt. And package B is $1,199. Registration fee, event t-shirts, and meals. And optional, you can also get meals for $750 and $250 for the event t-shirt. If you want to know more about the details for C-Pipes this coming October, please search us on Facebook. That's CPIPES. And mga kapaglaw, mga itong Glow Tracks Ministry nagapadayon. And it's still available currently here in Central Visayan Conference or here in Central Philippine Union Conference. How far will this paper go if we turn it into this? You can share it to a friend, who can possibly pass it to a medical doctor who reads a lot. This can also reach the hands of a patient and his family who wants to practice healthy lifestyle. Or you can share this to your boss to lighten up his day. To a man who desires to make better choices. To a jeepney passenger whose deep thoughts are running through his head. To a child who wants to understand why her grandma passed away. To a vendor who longs to know the essence of life. To a fruit vendor who wants to share happiness. Or to a weary laborer who wants to be reminded that all our labors are not in vain. Comfort, hope, joy, love, long-suffering. These are some of the thousands of possibilities this simple piece of paper can do. Share a Glow track today. Visayan Glow is now available at the Central Visayan Conference. You may contact us and like us on Facebook. Take these numbers, 0995-8355-343 for Globe and 0923-6419-036 for Sun subscribers. That's right. And you can also avail sa inyong mga local ministries. Kinahanglan mo og tracks. Contact us on the numbers nga i-mention ni Pastor kaganina. And also, you can search us on Facebook. That's Visayan Glow. This has been Kapaglaom Chef from Home Channel Visayas, reminding everyone to delight yourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Everyone is welcome to send your prayer requests and thanks regardless of your gender, race, or religion. Let every Christian look upon God with guidance. See you next week, mga Kapaglaom. This is Kapaglaom Renan from Hope Channel Visayas saying,
Cast thy burden on the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Salamat sa inyong pagpakiguban mga kapaglaom hangtod sa sunod Sabado. Ayaw kalimot sa samang oras o sa samang istasyon. Kini ang inyong kapaglaom, Pastor Seth from Hope Channel Visayas. Nagaingon, let's pray without ceasing. Makig-uban kaninyo sa pag-ampo kay dinhi sa Let's Pray Visayas. Dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Happy Sabbath, Sabbath. everyone. Until next time. I pray for my mom, dad, and my sister, and if anyone in my family is sick, I pray for them. I pray for that everybody gets to go to heaven. My family members that are sick and poor. I think that's all. Please pray at 7 in the morning and at 7 in the evening, 7 days a week.